Signaluin mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom First Channel. For today's video, naku po, masaya ang puso ng mga Team Rachel. Mga Rachel supporters, sapagkat ang pinaka-iintay nating kumpirmasyon kung muli nating mapapanood ang kinagigiliwan nating love team ay nakumpirma na sa ginawang vlog ni Kalingap Tata. Sapagkat mismong sa bibig na ni Kalingap Rab at sinabi niya, pumayag na siya na ang Rachel ay mapapanood na sa kanyang channel. So, kitang-kita natin, kasi nandoon din, kasi actually sa gym yan, nandun din si Coach Ralph, syempre, kitang-kita natin yung saya sa mukha ni Coach Ralph. Hindi maitatago talaga. Lalo na sa kanyang mga mata. Kumbaga sa nagtitwinkle-twinkle ang mga mata ni Coach Ralph. At nakikita mo sa kanya na very excited siya. Dahil, kumbaga, level up na ang Rachel. Dahil nga kay Kalingap Rab na ito mapapanood. And isa pang nakakatuwa dyan ay agad-agad pasabog. Nalaman natin na isasama ni Kalingap Rab ang Rachel sa Boracay. At syempre, kasama nila dyan ang isa sa mga pambatong love team ng Kalingap, ang Danjoy. O diba ang saya-saya? So, ngayon pa lang excited na si Coach Ralph. And I'm sure, sabi nga ni Kalingap Tata, ultimo si Angelica. Excited yan kasi gustong-gusto pala ni Angelica ang marating ang Boracay. So, ayan, talagang iintayin natin yan kahit sa April pa yan, diba? O summer pa yan mangyari. Pihadong hihintayin natin yan dahil kaabang-abang talaga yan. Biro mo, magkakaroon ng collaboration o magko-collab ang Rachel sa Danjoy. At yun ang maganda, yun ang isa sa mga advantage kung ang Rachel ay doon sa channel ni Kalingap Rab maiba-vlog o mapapanood kasi alam natin na maraming pwedeng kumbaga malaro o sabihin natin angulo na pwedeng gamitin pagka naiba-vlog nga ang Rachel ni Kalingap Rab. Isa na ito, alam mo naman ang si Kalingap Rab, nahihilig sila ngayon sa pagta-travel. Dahil ang mga sponsors talaga, at minsan hindi rin sponsor, mismo sa sariling bulsa rin ni Kalingap Rab, nagta-travel din sila. And ayun na nga, isa ng magandang halimbawa nga dyan, yung sa Baguio, na kahit sabihin natin na hindi pa si Kalingap Rab ang nagbablog nung kina Rachel, but since si Kalingap Tata ay parte ng Kalingap, ay napasama sila sa Baguio. What more, diba? Kung doon na sila kay Kalingap Rab mapapanood o ang magbablog na o ang pinaka-director na ay si Kalingap Rab, edi mas marami pa tayong aabangan, di ba? At saka, aminin na natin na mas malaki o mas malawak ang reach o mas marami ang mas makakapanood sa galing ng Rachel kasi alam naman natin, di ba, na mas maraming views talaga si Kalingap Rab dahil huwag natin kakalimutan na kung hindi number 1, number 2, sa ganyan lang naglalaro ang rank ni Kalingap Rab pagdating sa pinakamaraming views sa mga charity vloggers, di ba? Nag-aanuhan lang sila, nagpapasalitan lang sila ni Pugong Biyahero, So, kaya napakalaking napakalaking advantage, sa Rachel ang pagkakatanggap ni Kalingap Rab na siya na ang magbablog kay dito nga sa ating paboritong love team, ang Rachel. Doon naman sa parte ni Kalingap Tata, alam niyo po ba, bagamat siyempre malulungkot din tayo dahil nasanay na tayo, di ba? At na ang nagbablog o ang direktor ay ang Rachel ay si Kalingap Tata. Siyempre nandun na yung pagkalungkot natin.
Pero sa isang banda, kung iisipin natin, maaaring maging pabor din ito kay Kalingap Tata eh. Kasi 'di ba, hindi naman din siya maiitsapwera eh. Kahit na si Kalingap Rab ang magdedirect niyan o si Kalingap Rab ang magbablog niya kasi palagi pa rin nandun si Kalingap Tata. Kasi siya yung founder eh. Siya yung Tata yung founder and assistant director. At maaano niya rin yan, mabablog-blog niya rin ang Radial kahit nung sinasabi natin BTS kasi papayagan siya kasi founder siya tsaka yun nga magiging assistant director siya pero huwag niya lang aabusuhin, 'di ba? So, wag lang natin uunahan syempre si Kalingap Rab. Kasi minsan 'di ba may mga ibang founder o may mga ibang nabibigyan ng laya o kapangyarihan na ma-vlog kasi sila yung naka-scout or what, 'di ba? Yung iba inaabuso naman. So gayahin natin sila Kalingap Edu, 'di ba? Mga may respeto sa Kalingap. Kahit na alam nila na sila na yung may karapatan, 'di ba? Hindi nila ginagawa 'yon kasi nga malaki yung respeto nila kay Kalingap Rab. Tsaka balik tayo doon kay Kalingap Tata. Di mapaparatangan si Kalingap Tata na gaya-gaya kay Kalingap Rab, 'di ba? So marami ring advantage kapag ganun na nga ang nangyari na si Kalingap Rab na ang mag-vlog ng Radial. At si Kalingap Tata, inuulit ko, hindi yan mawawala. Nandyan lang yan. At isa pa no, sa magandang tingnan natin dito is paano na kaya ang magiging pag-arte ng Radial. Parang challenge ito sa kanila eh. Ganon pa rin kaya sila na parang natural, walang hiya, at is kay Kalingap Tata. Ganun pa rin kaya ang maging resulta kapag si Kalingap Rab na ang nagbablog sa kanila, no? O baka mas lalo pa nilang gagalingan kasi si Kalingap Rab na yan, 'di ba? Mas may challenge, no? So, maganda yung mangyayari na yan. So, abangan natin, kailan kaya. Nagtatanong na si Kalingap Rab, kailan daw. At sabi ni Kalingap Tata is pag-uusapan. So, andyan pa rin si Kalingap Tata, yan ang manager ng Radial. Kaya, yung mga nalulungkot, nagsasabing si Kalingap Tata ang nagpakasikat o whatsoever na kung ano na yung sinasabi, hindi po inaangkin niya ni Kalingap Rab. Si Kalingap Tata mismo, kitang-kita nyo, napanood niyo, siya yung nakikiusap kay Kalingap Rab na ilipat na sa kanya ang Radial. So, mga Kalingap, no? Mga ka-Radial, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Abangan na lang po natin sa mga susunod na araw ang pagbabalik ng Radial.